Eto makikisaw-saw ako Kasi alam nyo, pinag-uusapan ngayon ni si what do you call that? Pugong Biyahero. So, I think everybody knows na sa Philippines who is Pugong Biyahero is. Hindi ko siya naman talaga pinapanood kasi ako meron lang, for some reason, meron talaga akong yung pinipili lang ng mga nagcha-charity vlog. Gaya ni King Lux at saka si yung magkakapatid, yung Wildlife PH. Sila lang talaga yung pinapanood ko kasi for some reason, kahit lang sa mga pahapyaw ko na nakikita sa YouTube, yung mga titles ng mga videos nila, yung mga thumbnails, gayon. Parang para sa akin sila lang yung nakita ko na yung sincere ang pagtulong nila, na of course nandun yung monetary blessing para sa mga successful YouTubers like them. Pero nakikita ko tong Pugong Biyahero na to, and for some reason hindi ko siya, no offense meant, hindi ko siya talagang pinapanood. Ngayon, while I'm already wearing my pantulog, nakita ko itong yung isang sponsor ni Pugong Biyahero na actually right now is, sandali i-play natin. Lalo na yung si nanay, yung may paborito din sila Paul, lagi na lang sila may mga kahon, yung ibang mga kapitbahay list. Hindi sana ganun dahil galing yan sa amin. Kaya kung kami palang nandiyan, hindi namin yung lagi na lang, lagi mong balang bibigyan ng 5,000, 10,000 pesos sila na wala namang ginagawa. Lalong nagiging may pinag-anuhan ka na mga eskwela. Kahit naman ako doon kaya sa amin na lang kayo mamigay. Dahil biro mo yung 5,000 sa isang bata, gamit lang naman ninyo ang mga tao na nakapaligid yung kamangmangan ng mga katutubo na ang iba, no read, no write. So nakita ko yung vlog na to na itong si Madam Beth na sponsor, nagpapadala ng mga boxes or probably pera also. Ngayon, kuni-question niya ngayon yung si Pugong Biyahero na pag makuha mo yung gist ng kanyang complaint is hindi na ibibigay sa dapat pagbigyan, or pati yung pamamaraan din na Pugong Biyahero kung sino yung binibigyan nila. Kuni-question niya din yon. So ngayon, nakikisaw-saw ako kasi kung bakit ako makikisaw-saw. Kasi ako din nagpapadala ng mga package na galing dito, aside sa aking yung mga personal namin na gamit, nagbibigay din ako doon ng mga groceries, bumibili ako, at pinapadala ko. Pero the moment kasi na binigay ko na yung box, pinadala ko na, hindi ko na yun pakikialaman. Kasi binigay ko na give is give. To give is to give. Pag binigay mo na, ibig sabihin, binigay mo na. Wala ka na dapat pakialam doon. Wala ka na dapat, hindi mo na yun desisyon. Unless na ipapa-care off mo lang. For example, Pugong Biyahero, pwede bang pakidala mo itong box na to doon kay, let's say, for example, Nanay Nancy, pwedeng pakibigay mo sa kanya? Yun, ibang usapan yon. Pero once na binigay mo, nasa desisyon na ng pinagbigyan mo kung ano ang gagawin nila doon. Like kasi kung minsan, for example, yung alam mo yun, kung sino yung mga nandun sa Pilipinas, nandun sa sitwasyon, kung minsan mas nakikita nila kung sinong dapat bigyan at kung sinong dapat hindi. Ngayon, let's say for example, si Pugong Biyahero talaga is hindi niya, let's say for example, kinukurap niya yung mga binibigay sa kanya ng mga sponsor.
Well. There is a very simple solution to that. Gayahin ako. Hindi kung kani-kanino lang nagbibigay. Hindi kung sino-sino lang yung ating binibigyan ng pera para magbigay sa mga mahirap. Ay, wag ganon. Kung talagang gusto mong makatulong, piliin mo talaga kung sino yung mga pagbibigyan mong mga charity vloggers doon. Kasi for example, ako, ang Wildlife Brothers. Pag binigay ko na yung pera sa kanila, for example, may nakita ako na feature nila na isang family. Tapos sasabihin ko si Jay, i-message ko si Jay. Jay, sabi ko, ito magbibigay ako ng, let's say, for example, 5,000 pesos. Pwedeng pakibigay mo sa mag-asawa na to with the special child na meron sila. So, ang ginagawa ng Wildlife Brothers is that bumibili sila ng grocery, tapos kung may sukle, dadalhin nila yun doon sa kay nanay, kung sino yon, and then talagang very transparent ang Wildlife Brothers. Kaya gustong-gusto ko sila. And then kung may sobra, ito 1,000 sobra sa binigay ni Ma'am Nora, at ito 1,000 ganon. And then for example, yung mga binigyan ko naman ng balikbayan boxes, nung pagkabukas nila ng balikbayan boxes, may mga binidyo naman sila na binigyan nila. So, that's fine by me. Sabi ko once kasi na ibinigay ko na, hindi ko na yun pakikialaman kasi binigay ko na eh. Ang difference nga lang, for example, ganon, like Jay sa Wildlife Brothers, pwedeng pakibigay mo to sa nakita kong furniture mo, yun. That's a different story. Ngayon, binigay nila. So ngayon, kung hindi mo ikaw na nagbibigay na nag-i-sponsor, kung hindi specific ang sasabihin mo na pagbibigyan, wag mong questionin kung kanino lang ibinigay yung pinadala mo. You know what I mean? Wag mong questionin yung mga vloggers kung kanino nila ibibigay. Kasi ikaw na nagbigay, binigay mo lang naman sa kanila eh. Did you give an instruction? Ito, Madam Beta, ito hindi lang sa'yo. Like, kahit pa sa sino pang mga nag-sponsor o sino mga nagdo-donate, no? Ang tanong doon is, sinabi nyo ba kung kanino ibigay? Meron ba kayong specific person na sinabi nyo kay Pogong Biyahero, pag ibigay mo to, let's say for example, na kay Nanay Lucy, sinabi mo ba yon? Tapos, si Pogong Biyahero, kung hindi niya yung binigay, for example, kay Nanay Lucy, then doon kayo mag-alboroto. Pero kung wala kayong specific reason, o wala kayong specific person na instruction kung kanino ibibigay, hindi natin dapat question kasi nga, binigay mo na yun eh. Ngayon, kung kwenta mo, Madam, wag ka na lang magbigay. True, alam ko naman na maganda yung puso mo. Pero kung questionin mo yung vehicle or questionin mo yung tao na pinagkakatiwalaan mo ng pera, wag mo nang pagkatiwalaan at wag mo nang ibigay. Humanap ka na lang ng mas mapagkakatiwalaan mo. Kasi ako'y pumapagitna lang ha. Ako'y pumapagitna lang. Ngayon, iba ang kwento kapag, for example, binigay mo kay Pogong Biyahero, ito 10,000, pakibigay mo to sa specific na person. Tapos, walang proof na ibinigay talaga yung pera na yon sa specific person na sinabi mo. Then, doon ka magdadakdak kasi nagbigay ka ng instruction na ibigay to specific person, tapos hindi ibinigay or walang proof na ibinigay, then doon ka magdakdak. But once, for example, binigay mo yung 10,000, for example, ito Pogong Biyahero, you can use this to help. Nasa kanila na yun. Yun, generic yun ha, general instruction yun na pamimigay. Kung kanino gamitin ni Pogong Biyahero yung pera, nasa kanila na yon. Hindi ko ito kinakampihan si Pogong Biyahero, kasi hindi ko naman siya kilala. Again, like I said, hindi ako nanonood ng mga vlogs ni Pogong Biyahero. Ngayon lang kasi pumunta dito sa feed ko about this, sino ba to?
Si ano? Andali ha. Sino ba to? Si Raymond the Narrator. Biglang daming Raymond the Narrator dito sa YouTube feed ko. So, and then, mahirap kasi kasi ang nangyari niyan, nasisira yung isang tao na, lalo na ang iba sa ating mga Pilipino is nagja-jump into conclusion at nasisira na yung isang tao. Again, hindi ko kinakampahan dito si Pugong Biyahero. Again, like I said, I do not watch his vlogs and all that. I only watch 2 charity vloggers, that's Wildlife PH at saka si King Lux. So, this is a lesson to all of us na kung wag kang magbigay, kung kwekwentahin mo din lang. Kasi ang bigay is bigay. Ngayon, kung ipapa-care off mo lang, for example, again, ulitin ko, paulit-ulit na ako. Pugong Biyahero, pakibigay itong 10,000 kay Nanay Lusing. Kung hindi binigay at walang proof ang pagbibigay, don't magdakdak. Pero I don't think na we should be saying ang mga bagay na yun lang, yung pumapagit na lang naman ako. Kung sakali man na ganun pa rin, tapos itong si Pugong Biyahero is winaldas o hindi ginawang tama ang mga donations, nasa kanya na yun. At saka, again, I'm not talking about Miss Madam Beth now, wag kayong magbigay pag hindi kayo tiwala. Ako, gumagawa ako ng mga charity sa Philippines, even though nandito ako sa US, pero kinikare of ko sa mga taong pinagkakatiwalaan ko. Right? Kahit na pinagkakatiwalaan ko pa rin sila, meron niyang kompleto yan sa resibo, at kompleto yan sa video, kung sino yung mga binigyan nila. So, ngayon, kaya nagiging transparent ang lahat. So, may transparency. Kaya wala akong agam-agam. However, again, bago ako magbigay, I make sure na pinagkakatiwalaan ko yung magbibigay sa Pilipinas ng mga sarili kong charity sa Pilipinas. So, yun lang. Nakisaw-saw lang. Kasi para bang like, alam niyo yon, yung parang hindi maganda na once na nagbigay ka tapos kwinikwenta mo or kwini-question mo kung ano yung style ng mga vloggers. Ako, kung hindi ko gusto yung style, di hindi ko panoorin, di ba? Ganun lang yon, as simple as that. Kung ayaw mo, di huwag ganun. Hanapin mo yung mga kagaya ko. Kung saan ko yung feeling ng mga charity vloggers na yung may pagka-totoo, yung mga ganon, doon ako. At ganun. Para lang sa ganun, kung ayaw ko sa kanila, then I will just leave. Hindi ko na kinakailangan pang ipagsabi, unless it is really something big. Pero, kaya mamili tayo ng mga totoong charity vloggers at wag basta-basta nagtitiwala at kung nagbigay ka na, bigay yun. Wag mo na questionin. Yun lang po. Thank you.